ng ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunyad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Tayo ngayon ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rani Lauran. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. It's a
kapangyarihan, Panginoon yung sarin ng aking, sa kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, o narang, Panginoong Diyos, Cordero sa lahat ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalubong sa pagkalima namin sa mga ito, kami paginapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Umabot hanggang langit ang panahoy ng mga taong hamak at inaapi, kaya piniga ito ng Diyos para sa mga mapagsamantala. Hindi ko na maipapatawad ang masasama nilang gawa. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kami matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ng halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang mga taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang buong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Purihin ang buong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Ang puoy purihin. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Purihin ang buong Diyos na sa dukhay nagtatampo. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
Nasa kalangitay doon naluluklok. Buhay sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Purihin ko, Diyos, sa tatampo. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ako, Diyos, na sa tanghaling tatampo. Pinapayuhan ni San Pablo ang mga sumasampalataya na ialay ang kanilang mga dalangin kay Jesucristo, ang tagapamagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga Hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsilayo na lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat ang puputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. God is good all the time. Napakaganda po ang ating pagdiriwang ngayon. Lahat po tayo ay nakasuot ng kulay puti. Simbolo tayo ng kikiisa sa malinis at pagkikiisa laban sa katiwalian ng ating bansa. Kanina, bago ako pumunta dito from Quezon City, ako ay nakasakay sa MRT. Maraming mga pasahero sa MRT na kaputi. At ako rin naka-t-shirt puti. Akala nila bababa ako sa Ortigas Station. Kasi lahat ng mga nakaputi bumaba sa Ortigas Station para makisali sa rally na hindi doon sa EDSA. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, binasa po natin ang ulat pastoral ng kapulungan ng mga obispo sa buong Pilipinas. Ngayong linggo, inatasan naman kami na basahin ang isang homilya ng ating mahal na obispo, Milo Bert C. Vergara, ang ating obispo dito sa Pasig. Ang title ay Stewards of Synodality. Papasahin po natin, My dear friends in Christ, greetings of peace from Jesus the Good Shepherd. In the recent plenary assembly of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, the Office of Stewardship of the CBCP suggested that dioceses allot one Sunday annually to propagate in the significance of the stewardship in the life of the Church. Sa ating dioceses, sumunod na po tayo sa mungkahin ito noong mga taong 2017, 2018, at 2019. Sa katunayan, na pag-nilay-nilay na po natin ang pagiging stewards of faith, time, talents, treasures, parochial schools, basic ecclesial communities, creations, vocations, and God's manifold blessings. Ngayong taong ito, magbibigay po ako ng pagninilay kung paano tayo magiging makabuluhang stewards of synodality. We have heard it a number of times that synodality means journeying together. Ibig sabihin, pakikilakbay sa pagiging kamanlalakbay natin sa bawat isa from 2021 to 2024 under the direction of the late Pope Francis. The Catholic Church has undergone a synodal process at diocesan, metropolitan, national, continental, and universal level. We are now in implementation stage of our synodal journey. The final document of the 16th Ordinary Assembly of the Synod of Bishops has organized the synodality is a constitutive dimension of the Church. Final document number 12, meaning it is an integral part of our lives as we live in our families and communities. It is like saying that we cannot do without synodality in daily life. To be serious about it, we have to be trustworthy stewards of synodality. Ang pagiging kamanlalakbay ay tapat na katiwala. In the other words of Jesus in our gospel today, the person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in the great ones. Luke chapter 16, verse 10. So how can we live out this stewardship? The National Synodal Implementation Framework shares 4 movements. Una ay tinig, tawag. Ikalawa, tawid, tanaw. Ikatatlo ay tapak, tindig. At ang pang-apat ay tipan. The first is tinig, tawag movement. Listening to all and clarifying all. Ito ang pakikinig sa tinig ng Espiritu Santo sa mga tanda ng panahon sa bawat isa, lalo na ang mga dukha at kapwa natin sa laylayan. Kapag binuksan natin ang ating mga mata, tainga at puso, maririnig natin ang tinig ng Diyos na tumatawag sa ating gumawa ng mabuti sa ating kapwa.
Halimbawa, ito yung karanasan na habang kayo'y naglalakad sa lansangan o nakasakay sa tricycle, motorsiklo, bus o kotse, at nakikita kayo ng pulubi sa lansangan na bumubulong ang Diyos na magbigay ka ng ambag o tulong sa kapwa mong nangangailangan. Ito yung mga pagkakataong pumipitik sa iyong mga puso na dalawin at kalingain ng mga sakit sa iyong pamilya, pati na rin ang mga matatanda na walang pumapansin katulad nila lolo at lola. When God's call is clearly heard and we responded in showing love and concern for others, this becomes a movement to enter into conversion process to embody God's call and be Jesus Christ to others. Kaya nga, kapag nakinig ka sa tinig at tawag ng Diyos at ito ay iyong sinasabuhay at ibinabahagi sa iyong kapwa, tunay ng ikaw ay mabuting katiwala. The second is the Tawid Tanaw movement. Being converted and setting our goals, katulad ng mga Israelita na tumawid sa Red Sea o dagat na pula at tumanaw na nakarating sa Promised Land o lupang pangako, tayo ay inanyayahan na tumawid sa ating nakasanayang kawan ng pakikialam at pagiging makasarili tungo sa pagkilos ng pakatawang gawa at tanawin ang kalooban ng Diyos na napakita ng pagmamahal sa mga hindi pinag-uukulan ng pansin sa pamilya at mga ikahol sa lipunan. Noong pandemya, isang pagtawid na naranasan natin ang pagtawid mula sa ating comfort zones tungo sa ating courage zone. Ilan sa atin ay hindi nakatawid sa takot dala ng COVID-19 para sa pangangalagaan ng ating sariling katawan. Natanaw at natanto rin natin na maaari pa lamang tumulong sa ating kapwang nangangailangan. Kahit may takot, nagbahagi tayo ng pagkain sa kapitbahayan at may mga community pantries pa. Ang mga negosyante, parokya at local government units or LGUs ay nasama-sama para maghatid ng ayuda sa dukha na nasalaylayan. Sinasabuhay natin ang sinabi ni San Pablo, walang sinuman ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Romans chapter 14, verse 17. Kaya nga kapag nakatawid ka na sa anumang balakid na maaaring nagdala sa iyo sa pagiging makasarili, ay matatanaw mo na ang kaganapan ng buhay na hindi matutumbasan ng anumang kaligayahan sa mundo. Tunay nga ikaw ay mabuting katiwala. The third is tapak tindig movement. Creating an impact and renewing our commitment. Sabi nila, dapat nakatapak ang dalawang paa natin sa lupa. Na ibig sabihin ay, alam natin ang nagaganap sa ating kapaligiran at mulat sa mga pangyayaring nakakaapekto sa buhay politikal, ekonomikal, sosyal at spiritual sa ating lipunan. Hindi rin sapat na nakatapak lamang, dapat tayo nakatindig na panindigan ang katuruan ni Jesus at ang simbahan. Hinahamon tayo maging propeta ng katotohanan. Isang mainit na isyo ito mga nakarang linggo, ang graft at corruption dahil sa anomalya ng mga ghost platform projects at ibang pang proyekto ng pamahalaan. Hindi tayo basta na lamang pwedeng magsawalang tibok. Dapat ibunyag ang katotohanan para panagutin ang ilang kontrasista, politiko, sangay ng gobyerno at iba pa, para tuluyan na buwagin ang makasalanang sistema ng korupsyon na nakaapekto at nakapagpahirap sa mga lupa sa ating bayan. Naisulat nga ni Cardinal Ambo David sa ngalan ng CDCP, let us rise above the flood waters together. Let justice flow down like a water across our land. Let us rebuild our nation on truth, justice, and a common good. CDCP Pastoral Letter, September 8, 2025. Kaya nga, kapag mulat ang isip sa nangyayari sa lipunan, tumindig sa katotohanan at nanindigan sa tama, tunay ng ikaw ay mabuting katiwala. The fourth is tipan, return to our covenant with God. Ang tinig tawag, tawid tanaw at tapak tindig movement
ay mga pagkilos na hindi isa, dalawa, tatlong beses lang ginagawa. Ito ay isang proseso na seryosong ginagampanan ng buong katapatan na pinagtibay ng isang tipan. Ginagawa ito ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng mabatas o Ten Commandments na alam natin. Pinagtibay ito ng ating Panginoong Jesucristo nung inalay niya ang kanyang katawan na dugo para sa ating kaligtasan na patuloy natin pinagdiriwang sa banal na Eucharistia. Ito ang tipan ng pag-ibig ng Diyos na kumahamon sa ating mga maging kumakalalakbay ng Diyos at kapwa sa bawat sandali ng ating buhay. Becoming and being a synodal church is renewing our covenant with God, who constantly invites us to journey with each other and walk the talk of listening, accompaniment, love, compassion, truth, and justice. Kaya nga, ang pagiging mabuting katiwala ay handang pakipagtipan sa Diyos. Ang tipan ay hindi kontrata na may hangganan. Ito ay malalim na kasunduan ng pagbabago ng kamalayan at hanggang sa buhay araw-araw. Ang pagiging mabuting katiwala, apektado ka man hindi sa nangyayari sa komunidad o sa lipunan. Pope Leo recognizes the legacy of Pope Francis left us and confirmed that synodality is a style, an attitude that helps us to be church by promoting authentic experiences of participation and communion. Vatican City, June 26, 2025. We do not want to waste the gift and process of being a synodal church, which you have received from Pope Francis. We do not want synodality to be a passing fad if we are to be trusted children of light. Luke chapter 16 verse 8, radiating the light of Christ in all aspects of Christian life. We are challenged to live synodality in daily life. We can achieve this by being stewards of synodality, pilgrims of hope, journeying together. In the words of Pope Francis, not as sedentary church, but a church on her feet, at a silent church, but a church that embraces the cry of humanity, not a blind church, but a church enlightened by Christ, that brings the light of the gospel to others, not a static church, but a missionary church, that walks with her Lord through the streets of word. Vatican City, October 27, 2024. Sulong o padayon tayo sa piling tawag tanaw, tapatindig at ipan sa Diyos at sa kapwa. For unong sent. Amen. Magsitayin po tayo naman. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa sa langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Nagkakawa ako siya dalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Magdalena, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Hilda, nanawag sa kinaroonan ng mga imaw, nang may atong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang umula ang paririto at umuhog sa mga buhay at kamatay ng araw. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-ilim ng mga tao, at sa buhay na ibang hanggan. Ama namin mapagpala sa iyong pagiging tao kay Kristo, ibinigyan mo kami ng kakayahang mapagtanto at makatugon sa aming pagkakakilanlan bilang iyong inangkol. Sa pamamagitan ng pagkakadothan ni Kristo, yumaman kami at yumabong. Tulungan mo kami makatugon sa kaloob nito. Manalangin tayo, Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong paghahari. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong paghahari. Patatagin mo, Ama, bilang daluyan ng iyong biyaya, kaming iyong simbahan sa aming mga tungkulin at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong paghahari.
Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang maipakita nila ang kayamanan ng iyong kaharian sa mga patakarang kanilang nililikha. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong paghahari. Hanguin mo kaming lahat na natitipon ngayon mula sa sari-saring pagdurusa na aming hinaharap araw-araw. Pagalingin mo kami sa pisikal, mental, emosyonal at espiritual na mga aspekto upang lalo kaming makapaglingkod sa iyo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong paghahari. Pahintulutan mong makahimlay sa iyong piling ang mga yumaong mahal namin sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong paghahari. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kami kabahagi sa iyong paghahari. Mapagmahal na Ama, huwag mo kami tulutang mahulog sa tukso ng kasalanan. Gawin mo kami kabahagi ng iyong misyong makipaniig at magligtas sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ipinaghahayag namin ang may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pagkikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Ita sa Diyos sa inyong puso at diwa. naas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunayan marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw na takdang magkaroon ng gabi at araw, dahil din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw umubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan,
aming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang talis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin itong talis sa aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sa sarili ay inihain, bilang magkaibigan, pinasa sa luwa natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat at kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa nila yun na aming Papa, at ni Mario-Bert na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanang. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at paindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahalaga Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa mahinahon mo. Sa amin ang kaharian mo,
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabikan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, kapurihan. Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa kabalis ng mga kasalanan nasa lipunan. Purero sa Diyos sa katawan niya, sa mga salamat sa kalimutan. Taluin kami Agnus Dei Christoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsilunod po ang bahay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hallelujah.
po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, patapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagigayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-ahinlangan. Ang madaming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay sa nawang umiran sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga niyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang anunsyo. Bilang pagpapalalim ng ating debosyon sa mahal nating patron, patuloy po ang ating devotion day para kay San Andres. Tuwing Martes, dadasalin po ang nobena para kay San Andres sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ito ng banal na misa. Inanyayahan po ang lahat na tumugon sa tawag ng ating patron. Ang El Shaddai, DWXI, PPFI, Charismatic Movement, ay isa sa mga aktibong grupong pang-charismatic sa ating parokya na layuning palagingin ang pananampalataya ng mga membro sa pamamagitan ng panalangin, pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagpupuri sa Panginoon. Kaugnay nito, iniimbitahan po ang lahat ng kasapi at maging mga nais sumali sa ating samahan na makiisa sa lingguhang prayer meeting tuwing Huwebes sa ganap na ika-3 ng hapon sa ating parokya. Ikaw ba ay 13 years old and above at mahilig kumanta? Gusto mo bang lumago sa pananampalataya, magkaroon ng bagong kaibigan, at maging bahagi ng isang bagay na tunay na nagbibigay inspirasyon? Kung gayon, inanyayahan ka namin sumali sa aming Voice of the Angels Choir. Hindi kailangan ang profesional na karanasan, basta ay mahilig sa musika at puso para sa Diyos. Ang oras ng practice ay tuwing Sabado, 1 p.m. hanggang 2:30 p.m. ng hapon. Kung kayo po ay interesado, maaaring hanapin o i-message si Dennis Florante o si Kuya Ryan. Ang schedule po ng Hawan Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. September 24, 4 p.m. Hawan Our Lady of Lourdes. September 25, 4 p.m. Hawan San Pablo. September 26, 4 p.m. Hawan San Jose. Inanyayahan po ang lahat na makiisa at tumalo sa schedule ng banal na misa. Maraming salamat po. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Worthy of love is God.